So ngayong gabi po, pag-uusapan natin ang patungkol sa pagbibigay. Pero bago yun, ang pagbibigay po ay hindi lang po dito sa church. Amen? Ang pagbibigay po ay pwede nating gawain kahit saan at kung kanino man. Amen? Ang church lamang po ang nagtuturo upang sa ganon maitama natin ang ating puso sa pagbibigay. Upang sa ganon ang ating pagbibigay ay hindi maging kabigatan sa atin. Kung hindi ito ay maging kagaanan sa atin at kagaanan din sa ating pong binibigyan. Amen po ba? Dahil yun po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo gumawa ng mabuti, pero hindi tayo po nahihirapan o nabibigatan. At ang church na ito, I believe, lagi ko po sinasabi, ang church na ito, sabi ko nga, isa lang ang kausapin ng Panginoon at sumunod, hindi naman po mapapabayaan ng church ng Diyos. Amen? Kahit po isa lang na tao ang sumunod sa Panginoon kung siya ang tinawag ng Diyos na i-provide ang pangangailangan ng church at sumunod siya, hindi mapapabayaan ng church. Amen? Ganon din po sa ating pong mga tahanan. Kung isa lang ang tinawag ng Panginoon, let's say the Father, tinawag ng Panginoon na mag-provide sa kanyang pamilya and He's doing it faithfully, amen, at siya ang tinawag, hindi po kailanman din mahihirapan ng pamilya. Pero isa lang. But because He was called to do that, and He's doing it faithfully, hindi po mahihirapan ang isang pamilya. Nakuha po ba natin? Kasi gusto ko kayong tanggalin sa kaunawaan na pagdating sa pagbibigay ay patungkol lang sa pera at sa church. No. Pero ito yung pinakauna, kung natuto ka dito, ganon din ang magagawa mo sa labas. Amen? Grace giving produces cheerful giver. So kailangan po, tanging ang grace giving lamang po ang makakapag-produce sa atin na maging tayong cheerful giver. Kaya pagbabasahin natin, New Covenant na naman yan. No, from the very beginning, yan ang nire-require ng Diyos sa nagbibigay. Pero bago mo magawa yon, kailangan mong maunawaan at maintindihan. So as I go further sa ating pong pinag-uusapan, I hope na makatch nyo po yung ating pong, yung revelation na ibibigay sa atin ng Panginoon. Number 1 na kailangan yung tandaan, grace giving is a giving that comes from a place of grace. Ulitin ko, ang grace giving po ay uri ng pagbibigay na ang pinanggagalingan ay ang biyaya ng Diyos. Amen? So paano yun? Ano man ang inyong binigay, pagmamahal man yan, ay hindi ko kayang mahalin yan kung hindi ako minahal ng Diyos. Hindi ko kayang patawarin yan kung hindi ako pinatawad ng Diyos. Hindi ko kaya na gawin ang mga bagay na ito kung hindi lang ginawa sa akin ng Panginoon. You receive it first and then you give it away. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ito po yung lagi nating inaawit din. Each of you should give what you have decided in your heart to give. So pag tayo ay nagdesisyon, marahil hindi nanggagaling dito. Nanggagaling dito. Pero madalas kapag tayo ay magbibigay, maging ako noon, nanggagaling dito. Hindi dito. But the Bible is clear that our giving should be decided upon what the heart's calling us to do. Amen? Not reluctantly or under compulsion. So sabi, hindi yung nabigla ka. Compulsion yun. Amen? Hindi rin reluctant. Parang wala lang. Parang wala lang. Sige, patawarin ko na to. Parang matapos na. Parang wala lang. Hindi naman yung compulsion, yung alam mo yung parang dahil hindi na, parang ito lang ang kailangan niya para tumahimik na ibibigay mo. No, it should be decided sa ating puso. But if we don't hear, or we're not hearing our heart, what He's telling us, it's only our heads na lagi natin naririnig. Oh, it will be difficult
for us to be a cheerful giver. Amen? So habang sinasabi ko po ito, kaya binabanggit ko ang pagmamahal, binabanggit ko ang forgiveness, kasi hindi lang naman pera ang binibigay natin. Tama po ba? Of course, bakit sa church ang binibigay natin ay pananalapi? Hindi naman kailangan ng Diyos ang pananalapi. Totoo po yun. Amen? Kasi kung kailangan niya yun, hindi na niya ibibigay sa'yo. Galing sa kanya yun eh. Hindi niya kailangan yun. Pero totoo din po na ang church kailangan niya ng pananalapi. Paano tayo bibili ng gamit? Paano tayo magkakaroon ng ganitong panambahan kung hindi natin siya kayang bayaran? So sa atin pong binibigay, anumang klaseng amount yan, yan po'y mahalaga sa Panginoon. And let me go further to encourage you. So sabi po dyan, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung babaligtarin ko o ipaparaphrase ko to, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay hindi nagbibigay dahil, paano ba sabi? Pag ikaw ay hindi nagbibigay dahil lamang ikaw ay napilitan, o ikaw ay nabigla, o parang wala lang sa'yo, amen? Doon mo lang makikita na ikaw ay cheerful giver. So paano ibig sabihin nun? Lagi ko sinasabi, kapag ang iyong pagbibigay ay wala sa plano mo sa buhay, sorry, you won't be cheerful. Bago ka pa dumating dito, o bago mo pa ma-meet yung kaibigan mo, decided ka na bibigyan mo siya ng pagmamahal, bibigyan mo siya ng pagpapatawad. Bago ka pa dumating sa church, bago pa dumating yung portion ng pagbibigay natin upang sa gawain ng Panginoon, alam mo na. At hindi mo yan pinaplano pag Sabado. Pinaplano mo yan, linggo pa lang. After nga ng church, maaaring pinaplano mo na eh. Sa susunod, ganito naman ibibigay ko. Lord, sa susunod, ganito na naman. So, ang pagbibigay ay hindi lang sa church. Inuulit ko po yan. Now, you are cheerful in what you do. Kailan po? When you do it, what? Freely. Kapag ikaw ay hindi napilitan o hindi nadiktahan ng ninuman at ito ay sarili mong pagpipili, doon ka lamang magiging masaya. Amen? So, ano ang basis ng ating desisyon sa buhay? Of course, ang ating paniniwala. Pag naniniwala ka na, bakit ako magbibigay sa church? Di naman kailangan ni Lord. Di ka talaga magbibigay. Tama po ba? Pero hindi ko po sinasabing hindi totoo yun. Kababanggit ko lang, totoo po yun. Hindi ko rin po sinasabing mali yun, kasi totoo po yun. Pero may bahagi tayo sa panambahan. Amen? Amen po ba? Kaya po sa ating pagbibigay, nagagawa natin ang ating parte sa ganito pong gawain. Amen po ba? So heart issue ang meron po sa atin. So what you have decided in your heart to give, ang sabi po ng Bible. So sa pagbibigay, hindi pwedeng mahiwalay ang puso. Dahil pag nahiwalay ang puso, hindi cheerful giving yon. Kung kinukuha nyo lang po ang mga salitang sinasabi ko, pag inilagay mo ang iyong puso, buhay mo yun. Sa iyong pagbibigay, hindi lang pera ang binibigay mo. Sa iyong pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad yun na wala lang sa'yo. Sa pagmamahal. No, that's your life. That's part of your life. Yung pera na binibigay po natin dito, pinagtrabauhan nyo yun. Amen? Dugot pawis nyo yun. Buhay ang nilalagay mo rin doon. This is the life that you gave me, Lord. I want to also use it for your glory. Amen? So kapag wrong belief, dahil nanggagaling doon ang ating desisyon, ano po kaya mangyayari? If you have wrong belief, of course, then you will make a wrong choice. Amen? Because all your decision is coming from your belief. So kung anong paniniwala mo, yun lang ang mag-i-impluwensya sa'yo upang makadecide ka sa mga bagay na hinaharap mo.
whatever it is. So dahil kung mali ang paniniwala, alangan naman tama ang iyong pagpipili. Kung nanggaling ka doon sa iyong paniniwala. Of course, if you have a wrong belief, then you will make the wrong choice. Kaya ako sinabi kanina, hindi porke masaya tayo sa desisyon natin kasi di tayo napilitan, di ibig sabihin nun, yun ang tamang gawain. Kung hindi tama ang iyong paniniwala, dahil doon ka nang gagaling, hindi pa rin tama ang iyong ginagawa. Amen? Kaya hindi porke ginagawa mo isang bagay, hindi ka nakaka-impluwensya ng ibang tao, at ito ang iyong paniniwala, hindi ibig sabihin ito na yung tama para sa lahat. O, kung nagbigay dyan, 100,000 ang binigay ko dyan, nasaan ang puso mo? Sinong tinataas mo? Ang Diyos o ikaw? Ngayon, tama ba yung magbigay? Tama, di po ba? Pero dahil ang belief mo, makapagbigay lang ako, okay na ako kay Lord. Wala yung puso mo doon. Amen? So, ang New Testament believer po, tayo po yun, sa lahat po ng ating ginagawa, kailangan po ay ito ang ating basihan. And this includes giving, of course. In 1 Thessalonians 1:3, in Amplified Version, recalling unceasingly before our God and Father, Amen. Ano daw pong sabi niya? Ang ating pananampalataya ay ang ating pong paggawa. Ang paggawa ay kasama ang pagbibigay. Ano pong sabi niya? It should be what? Energized by faith. So kaya sinabi ko, ang faith ay paniniwala. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong desisyon, galing lahat yan sa iyong paniniwala. Hanggat hindi mo yung tinatanggap na ang lahat ng ginagawa mo ay galing sa iyong paniniwala, hindi ka magiging, anong tawag doon, hindi ka magiging mindful kung anong belief meron ka. Pero pag nalaman mo, bakit ganito ang buhay ko? Anong nangyari sa akin? Ba't nagkaganito ako? Dahil yan sa iyong paniniwala. Pag tinanggap mo yon, dun mo lang titignan ang paniniwala mo. And you will not just mag-ano ka lang yung, para bang, ano yung tawag doon? Go with the flow. No. You will not go with the flow when it comes to your belief. You need to stand and you need to know kung anong talagang tamang paniniwala. Huwag mo yan iaasa sa iba. So, work energized by faith and service motivated by love. So, ang ginagawa natin, lahat, kung service man ang ating binibigay, amen, gaya ng tayong mga workers dito, amen po ba? It should be motivated by love. Amen? So, anong pang paniniwala mo sa pagmamahal? Na ikaw ang nagmamahal sa Kanya, kaya ginagawa mo to? Then, mali pa rin yun. God loves us, that's why we're able to love Him back. So, we're doing this because of the love of God. We're motivated by that love of God for us. Amen? Amen po ba? So, unwavering hope. O bakit daw unwavering ang hope mo? Dahil tinitiis mo lahat? No. Because of what you have in you. Or who you have inside of you. And that's Jesus. So kung doon ka nang gagaling, yung mga paniniwala natin, then it would be a grace giving. Amen? In Acts 17 verse 28, for in Him we live. Amen? Dahil sa Kanya, tayo'y nabubuhay. Dahil sa Kanya, tayo'y gumagalaw. Dahil sa Kanya, eto tayo ngayon. Dahil lahat sa Kanya. For in Him, we live and move and have our being. You become a new creation, not because of what you have done, but because of what Jesus has done. You are what you are today or tonight because of what Jesus did on the cross. So, nagbibigay tayo ng pag-ibig, pasensya, forgiveness, blessing. Amen? Kung alam mo, makakapag-bless ka kasi alam mo, you are already blessed. Amen po ba? When you know that you are already blessed, then you can be a blessing to others. Not cheerful.
Tingnan mo ha. Dahil alam mong pinagpala ka, mahirap ba magpala? Lord, 4 lang sila. Mahirap po ba? Pero kapag ikaw ay nagbigay o nagpala ka dahil alam mo na hindi ka pa pinagpala, masaya ka ba? Kailan ka magiging masaya? Kapag yung kapalit ng binigay mo dumating na. Tama po ba? Di ba yun ang motivation natin? Magbigay ka para mabigyan ka rin. So nagbigay ka ngayon. Masaya ka dahil may motivation sa'yo na darating yan. Eh paano pag di dumating? Bakit po ganoon? Kasi we cannot give what we don't have. Tandaan niyo po yan. You cannot give what you don't have. Kung wala kang patience sa araw na paggising mo, siguro tinignan ka lang, pambira to kung makatingin. Eh hindi naman pala ikaw yung sa likod mo tinitignan. Dahil wala kang pasensya. Amen? Ganun na nangyayari talaga. But because alam mo na ikaw ay meron na ibibigay mo yung pagpapasensya. Amen po ba? So you cannot give what you don't have. So ang pagbibigay po, dapat ay hindi siya dinidikta sa atin. Ang pagbibigay ay hindi lalo na tayo po ay inuutusan. Ang pagbibigay ay kailangan po ay tugon lamang natin sa ating tinanggap. Amen? Gaya na sinabi natin kanina, energized by faith, motivated by love, di po ba? And the endurance doon sa hope na hinihintay natin ng Panginoong Hesukristo. So, hindi po pwedeng ang sasabihin natin, pagdating sa pagbibigay, mag-iiba ang atin pong way. Kung ang way natin kanina, sa atin pong ginagawa, sa atin pong trabaho, saan man, ay yung energized by faith, motivated by love, tapos sa pagbibigay ay iba. Hindi po pwede yun. Kailangan po consistent. Bakit? Isinasaalang-alang mo ang integridad mo. Kapag ang tao wasak, walang integridad yan. Amen? At pag ikaw wala kang integridad, lalo ka pa na wala kang magiging confidence sa iyong sarili. Amen? Ang tanong, parang why do we need to give? Bakit kailangan natin magbigay? Let's focus on the church. Sige po, para hindi tayo mahirapan. Bakit kailangan natin magbigay? Para ako'y pagpalain. Bakit kailangan natin magbigay? Kasi may pangangailangan. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? May hihingi ba sa'yo kung wala siyang pangangailangan? Wala. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit gusto mo sumahod? Kasi may pangangailangan. Pag kulang, bakit ka nanghihingi minsan? Bakit po? Kasi meron kang pangangailangan. So bakit tayo nagbibigay sa church? Kasi may pangangailangan. Gaya ng lagi ko nababanggit. Sa Pilipinas, may humingi sa atin, 1,000. Meron kang, let's say, 100 dirhams. Meron na bang 1,000 peso yan? Meron, di ba? Humingi siya ng 1,000. Sumusobra na to. Amen? Sumusobra na to. 500 lang. Binigay mo 500. Tapos nabalitaan mo, humihingi sa iba. I'm sure, hindi ka magiging masaya. Pero, kapag alam mong natugunan kung ano ang pangangailangan, ikaw ay masaya. Wala po nag-agree, Lord. Totoo po yun. Kapag alam mo kung anong pangangailangan, kaya pag may nagtanong sa akin, saan mo gagamitin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi gusto ko malaman. Basta lang ba ako magbibigay? Gusto ko rin maging masaya sa pagbibigay ko. Pagkakait nyo ba yon? Hindi, di ba? So walang masama ang magtanong. Kaya ka nagtatanong para kung kaya mong ibigay yung pangangailangan, ikaw yung magbigay. Dahil pag nabigay mo yon, doon ka lang magiging totoong masaya.
Amen po ba? Amen. So, kailangan natin magbigay kasi may pangangailangan. Ganun lang po kasimple yun. Amen. So, our giving should be a response to the blessings and grace we receive rather than mere obligation. So, para tayo maging cheerful giver, ang giving po natin is a response to the blessings and grace we receive rather than mere obligation. Minsan sinasabi na, hindi obligasyon yan. Hindi. Minsan, totoo naman po na may obligasyon din tayo eh. Amen? Kaya lang, pag sinabi mong obligasyon, parang napakabigat. Amen po ba? Pero ang katotohanan nito, when it comes to church, your giving should be a response to the blessings and grace we receive rather than mere obligation. Ito po'y powerful way to understand that our giving flows from a place of grace. Ito po ay powerful statement na kung saan po ay maunawaan natin ang ating pagbibigay ay nanggagaling po doon sa lugar ng biyaya, sa lugar na ating tinanggap. May gratitude, may love, rather than obligation. At sa panahon po na yon, ikaw po ang yung pagbibigay ay magiging meaningful. Hindi lang siya meaningful, fulfilling. Hindi ka ba masaya pag meaningful? Hindi ka ba masaya pag fulfilling? Doon ka lang magiging masaya. Pero kapag, ulitin ko, wag na lang. Kung magbibigay ka ng hindi masaya, kapatid, wag na lang. Amen? Glory to God. So, ang generosity natin, kapag yan ay nagmumula as a response to the blessing and grace of God we receive, yung joy natin laging nandoon. Yung kagalakan ay laging nandiyan. Titingin po tayo ng scripture mamaya at paano po mangyayari ito sa buhay natin. I'm just explaining to you first kung paano po dapat ang pagbibigay. So our giving also should reflect our deep trust in God's provision and faithfulness. Dapat ang ating pong pagbibigay, nire-reflect lang yung ating pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos ay tapat. Paano mo mapapaniwalaan yon? Kung hindi ka titingin sa iyong sitwasyon, hindi ka titingin kung ano ang meron ng iba, titingin ka lang sa Diyos. Dahil pag tumingin ka sa iba, bakit siya? Pag tumingin ka sa sitwasyon mo, imposible to, Lord. No. So your giving now would not reflect your trust sa Panginoon. So our giving should reflect our trust or deep trust in God, in God's provision and faithfulness. At alam niyo po anong dinideclare natin pag ganito? We are declaring our total dependence on God. Na siya lang ang magpo-provide sa atin. Na ang katapatan lang niya ang ating pumapanghahawakan. Hindi dahil nagbigay tayo ng malaki, Lord, ibibless mo na ako ngayon. Hindi po ganoon. Tapos sasabihin mo, Lord, napakaliit na binigay ko, Lord. Parang ang return nito, Lord, kung 1 dirham lang, baka 5 dirhams, kulang pa, Lord. Hindi po ganun si Lord. Hindi siya ganoon. Importante ang puso nyo sa Panginoon. Amen? Dahil ang inyong puso ay walang katumbas na halaga. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pinambayad dyan. Alam niyo kung ano? Ang dugo ni Kristo. Amen? Glory to God. So yun po ang ating dinideklara. Total dependence on God. And it signifies that we recognize our resources as coming from Him and that we are willing to use them to serve others and advance His purposes. Amen? Ito po ay nagpapakita o nagpapahayag at ating pong pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay galing lang sa Kanya. At tayo po ay masaya na ito'y magamit para sa Kanyang kapurihan. Amen? Ang ganito pong perspective sa buhay natin, na po focus hindi po sa ating sariling kakayanan, o ang ating pong reliance ay nandun sa God's abundant grace. And turning each act on giving is a testament of our faith and dependence. Amen? So pag tayo po ay nagbigay,
dinideklara na natin na ang ating dependence lang ay nasa Panginoon. Hindi ko nilagay dyan, but I'll just tell you one story. Alam niyo po yung widow? Alam niyo po yung widow na nandoon sa templo, nung naghulog siya, kumalansing yung barya. Ang sabi, yung isa naman, di ba, ang laki ng binigay. Pero ang sabi, out lang sa surplus niya yon. Pero malaki. Sobra niya, pero malaki. Ano ang mali? Yung binigay niya yung sobra. Hindi po yun yung mali. Kung babasahin niyo yung Bible, sa kanyang pagbibigay, yung binigay niya sobra na yan, wala pa sa kanyang puso. Kasi, iko-contradict niya ang 2 Corinthians chapter 9, verse 10 or 8:11, if I'm not mistaken. Ang sabi po doon, 9:10, ang sabi, ikaw ay pagkakalooban ng Panginoon na higit sa sapat upang yung sobra. Basahin nyo man yon. Kasi may pangangailangan ka rin. May pangangailangan ng bawat sa atin. Kaya kung hanggang sumasakto ka lang, hindi ka mahirap maging masaya sa pagbibigay. Hello? Kaya hangarin mo, kapatid. Huwag kang matakot humingi sa Panginoon. Lord, tingnan mo ang gastos ko, Lord. Sa isang buwan, 4,000 ang sahod ko, Lord. 4,000 lang. Paano ako magbibigay, Lord? That's very true. Pero hindi dapat yun ang lumabas sa bibig. Lord, ito yung gastos ko, 4,000, Lord. 4,000 lang ang tinatanggap ko. Salamat, Lord. Gusto ko magbigay eh. Dadagdagan mo to. Amen? Kasi, doon pa lang sa deklarasyon mo, total dependence na sa Kanya. Pero pag nagre-reklamo, hindi yung total dependence. Ano yon? Pag-uutos yun sa Kanya. Amen? May natututunan ba tayo? So itong widow na sabi ng Panginoon, see, out of her poverty, she gave everything na meron siya. Bakit? Kasi ang total dependence niya ay sa Panginoon. Sa paanong paraan? Ang mga widow noon, hindi sila nagtatrabaho. But they have their supplies from the church. Kahit ibigay niya lahat yun. Because when you study the culture ng mga Hebrew, hindi nagtatrabaho ang babae. At dahil sa widow, meron pa nga siya eh. Out of her poverty. Bakit? Kasi wala naman siyang source. Kaya, anong tawag sa kanya? Poor. Pero out of her poverty, he gave. Pwede niya naman isave yan, di ba? Pwede siyang, Lord, sa susunod ko nilang ibigay, pag nagbigay na sila ulit. So saan ang dependence niya? Pag ginawa niya yon, doon sa hawak niya. Tama po ba? Pero binigay niya lahat. That shows a total dependence on God. Kasi ang mga widow, ulitin ko, hindi po nagtatrabaho at that time. So they don't have their source upang i-provide nila ang kanilang needs. Pero meron pa to, kahit saan lang to makakarating. Pero ibinigay pa rin niya sa Panginoon because she believes that her total dependency is on God. No one else. Amen? Hindi ko na po nilagay dyan. Makikita natin mamaya. Punta tayo sa Old Testament. So ito po ang klase ng pagbibigay na kung saan hindi ka nasasabihan ng Panginoon. Kusa ka na lang magbibigay. Kasi gusto niya merong kusa sa atin. So basahin po natin, Genesis 14. Ito po yung kung saan si Lot ay nasama po doon sa nakuha na hostage siya. Naalala niyo, Sodom and Gomorrah. Hindi po nasisira ang Sodom and Gomorrah at that time. Pero si Lot po ay, ano po nangyari sa kanya? Na-capture. Amen? As hostage. So ano po nangyari? To make the long story short, so he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. So siya po ay nagtagumpay sa ilang kingdom yon? 4 na kingdom. Against 318 trained men from his household. Noon pa man, sa tagumpay na meron ang tao na si Abraham noon, ang Panginoong Yesukristo ay pumunta na doon.
This is the picture of Jesus Christ, by the way. Melchizedek, king of Salem. Salem means peace. Tama po ba? Amen? Siya po ang Prince of Peace. Brought out bread and wine. So ano po yung bread and wine? Ang kanya pong katawan at ang kanyang dugo at that time. This is a prophecy na makikita ni Abraham. Ibinigay na ng Panginoon noon ang kanyang buhay. Bread and wine. He was the priest of God Most High. He is not in the lineage of, sino po? David. Bakit? Wala pa si David noon. Amen? Amen po ba? But Jesus was already present from the very beginning of the Bible. And the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh. Binasa ko na pala yun. Brought out bread. He was the priest of God Most High. So gusto ko lang pong bigyan ng emphasis dito. Si Abraham received a word from God. No? Dumating ang Panginoon, the Lord Most High. Nilabas niya ang bread and wine. Amen? And in verse 19, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High. So ano pong ibig sabihin ng blessed be God Most High? An act of adoration. Ang ibig sabihin ng blessed is an act of adoration, an act of pagsamba. Ang sabi niya, and blessed. Kung pwede kong palitan, ang sabi, and honor thy God, and worship thy God. Yun po ang ibig sabihin nung nag-bless sa kanya. Who has delivered your enemies into your hand. There was a word from God na tumatak po kay Abram. Amen? Ang sabi po doon, Blessed be God Most High, who has delivered you, your enemies, into your hand. So nagkaroon ng kaliwanagan sa kaisipan si Abraham na hindi sa aking kakayanan. Kaya ako meron ng mga bagay na ito is because of what God has done. And immediately, in verse 21, in next sentence, ang sabi po, He gave him a tithe of all. Pag-usapan na natin yung tithing, He gave him a tithe of all. So lahat ng kanya pong na-plunder, amen, ibinigay niya ang ikasampung bahagi nun. Kanino? Sa king of Salem. May nagsabi ba na kailangan siya mag-tithes? Meron po ba nagsabi na kailangan niya mag-tithes? Bakit niya ginawa? Because he received a word from God. In giving, you need to receive a word from Him. That's why sinasabi ko sa inyo, Lord, kausapin mo si Lord. Kausapin mo siya. Huwag yung Sabado, Linggo pa lang, pakita mo yung desire mo na gusto mo magbigay. Huwag yung Sabado, parang pag Sabado pa lang, Lord, wala, dapat ngayon meron. Para naman, anong tawag doon? Upfront si Lord, no? Walang imposible sa Panginoon. Pero ikaw ang nawawala ng pananampalataya pag dumidikit na sa oras. Tama po ba? Kaya nga, pag hindi tayo naging mindful sa bagay na ito, hindi mapapalitan ang sistema ng ating finances. Hindi maiiba. Amen? So then Melchizedek, and blessed be, and he gave him a tithe of all. So gusto ko lang po makita ninyo, bakit sinabi kung wala nagsabi? Because this is before the law. Wala pang batas, meron na pong tithing. Ngayon, ang tithes under grace or under the law? They are both under the law and under grace. The difference is, under the grace of God, nagbigay ka kasi may kaunawaan ka na ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Sa law, kailangan mong magbigay upang sa ganon, buksan ang langit at ibuhos ang pagpapala. Hello? Saan ang gusto mo doon? Nasa iyo yun. Kung nasaan doon. So the tithing is not only in the new covenant.
even in the Old Testament, tithing was already present. They're already doing it. That's why ang mga Levita noon, when they have their, yung mga collection nila, they give also a tenth to Abraham. Wala na si Abraham, pero nagbibigay pa rin sila kay Abraham. Could you imagine that? Bakit? Because God requires them to do so. Now they're tithing because it requires by God. But in here, kay Abraham, it has been, tawag doon, yung spring sa kanya pong kalooban. Lord, napakabuti mo. Lord, kung hindi sa'yo, di ko naman tatalonin yun eh. Kung hindi sa'yo, wala ako nito. Amen? At ibinigay niya ang 10 bahagi. Amen. So nakita po natin yon, may word. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo kasi si Lord. Si Elijah and the widow. Bakit kinukuha ko yung mga verse na to? Kasi may mga maling katuruan. O, tingnan mo, sabi ng, nag-tithe siya, tapos ang sabing ganon, pinagpala siya ng Diyos. Hindi. Si Abraham nga, sinabi na doon, pagpupunta ka pa ng Genesis 15 yan, ang sasabihin niya, I am your very great reward. Hindi. Anong ibig sabihin? O, kasi nag-tithe siya. No. Ang blessing, hindi siya blessing, tapos walang blessing, tapos may blessing, tapos walang blessing. Hindi ganun si Lord. Ang sabi niya, from glory to glory to glory to glory. Yun po ang pattern ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya po ang kay Abraham makikita natin talaga, progressively, makikita po natin yun. And in 1 King chapter 17 verse 7 to 16, ito po si Elijah, ang hindi nakakaalam sa kwento. Ang kwento po ay, ang sabi niya sa Israel, kay King Ahab, ang sabi niya, dahil sumasamba sila sa ibang Diyos, kay Zerubbabel. Ay, Zerubbabel ba? O, hindi, sumasamba sila sa Diyos na kung sana hindi naman totoo. At ang kanyang asawa ay si Jezabel. No? Yung asawa niya. So, ang mga Israelita, ang puso nila ay lumayo sa Panginoon. Ngayon, nagkaroon ng heart si Elijah, napuntahan itong hari na to at sabihan siya. Sabi niya, hanggat hindi ko sinabing uulan, hindi uulan. Hindi nga umulan. So galit na galit ang hari sa kanya hanggang hinahanap. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, sabihin mo kay King Ahab na hanggat hindi mo sinasabing uulan, hindi uulan. So pumunta siya kay King Ahab. At sinabi niya yon at hindi nga uulan. Tapos kinausap siya ulit ng Panginoon. Sabi niya kay Elijah, Elijah, tumakbo ka na. Sinabi yan. Run for your life. Kasi tutugisin siya ni Ahab. So ano sabi ng Panginoon sa kanya? Punta ka dun sa brook at padadalhan kita ng pagkain. So, a raven, meat, di ba? Steak pa yun. Bread and ang pinapadala sa kanya. So, imposible po yun kung titignan natin. But God make it possible. Amen po ba? At eto na naman, paubos na ang brook. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. So, kung saan siya pinapunta, affected na rin. Kaya huwag kang magtaka sa buhay mo minsan. Lord, dati okay naman ako dito. Bakit ngayon affected? Mayroong ibibigay na ibang pagpapala sa iyong Panginoon. Amen? Kahit di naman tagtuyot dati dyan, tapos natuyo, huwag kang mag-alala. Siya naman ang Diyos na kung saan mayroong laging pananagana. Amen? Yun, pagpapakita mo rin yan total dependence mo sa Panginoon. So basahin ko na po. In verse 8, Then the word of the Lord came to him, kay Elijah, Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was gathering sticks. He called to her and asked, What you bring? Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As far as she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, yung widow po. Yung widow, I don't have any bread or any handful of flour
only a handful of flour in a jar and little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Ito yung delikadong katuruan na lagi natin naririnig. Kaya minsan napupersa tayong magbigay. Amen. Andiyan pa ba tayo? So, puputulin ko muna doon. So, pumunta siya doon sa lugar na yun. Nakita niya yung widow. At ang sabi niya, sa widow, na sinabi ng Panginoong Yesus kay Elijah, sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng bread? Bigyan mo ako ng makakain. Sabi gano'n. Tapos, ang sabi nung widow, sabi niya, wala naman akong bread. Meron lang ako flour. At gagawa pa lang siya at konting olive oil upang sa gano'n, kakainin sana ng mag-ina. At sila'y mamamatay na. Last meal. Kung ikaw si Elijah, anong gagawin mo? O sige, kung ako na lang. Kung ako si Elijah, ano pong gagawin niyo kung kayo si Elijah? O, pag lumakad ka sa emosyon, anong gagawin mo? This is the best thing I think I should do. Hayaan ko na lang, kawawa naman. Tama ba? Lagi ko sinasabi, it's better to do what God says than to do what you think best. Tinuloy ba ni Elijah kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi niya, ipoprovide ka nun eh. Kung umalis si Elijah, sinabi niya sa Panginoon, Lord, hindi kaya. Iba na lang. Nakukuha po ba natin? Ano kaya mangyayari di? Mapapalitan kaya ang istorya, tingin nyo? O baka nag-end na doon. Tama po ba? Amen? Pero si Elijah, hindi siya makulit. Sumusunod lang sa Panginoon. So sumunod pa rin siya, hindi umalis. Ano sabi niya ngayon in verse 13? Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me and then make something for yourself and your son. Ang kulit mo naman. Sakto na nga lang sa amin eh. Pero nakipag-bargain pa rin siya. Because he's following the command of the Lord. Amen? In verse 14, for this is what the Lord said. The God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain to the land. Amen? O on the land. She went away and did as Elijah had told her, so there was food every day. Amen? For whom? For Elijah and the woman and her family. Ngayon, pati na yung mga bayaw niya, nagkaroon na rin ng pagkain. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen? Diba, ang katuruan na naibigay sa atin, which is hindi tama, I submit na maling-mali yun. Ano sinasabi nila? Unahin mo muna ang man of God. Hindi ka pababayaan ni Lord. Tama po ba? Kasi, pag may tinanim ka, at sa matabang lupa, ba ako mataba, sa matabang lupa, ikaw ay aani. Man of God at matabang lupa. Pag ginamit ito as ganoon at pinasok sa context niya, that's wrong. Hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Maling katuruan yon pag dito mo in-insert na i-bless mo ang man of God. Kasi guilt feeling ang ibibigay mo. Or else, pag hindi ka sumunod, mamamatay ka na. Anong pipiliin mo? Mamatay o mabuhay? Ano po? Mabuhay, syempre. Pero yun ang ginagamit nila madalas. Pero kung hihimayin mo to,
kahit nandun ka sa New Covenant, grace pa rin to. Bakit? Balikan natin ang verse 14. Verse 9. Kasi bago pa pumunta si Elijah, pansinin niyo ang verse 9, ha? Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Ano po sabi niya? I have directed a widow there to supply you with food. Bago pa mangyari ang lahat. Ano po nakita ninyo? Kinausap na siya ng Diyos. There's already a word from God. Ngayon, kung magbibigay ka man, kanino man yan, katabi mo man, kaaway mo man, kabati mo man, sino man yan, siguraduhin mo, you have a word from God. Amen? Doon ka lang magiging masaya kahit hindi ka nais-nais ang iyong binibigyan minsan. Amen po ba? So there's a word muna. And that's the widow's word from God. And the widow, ano pong ginawa niya? Inangkin lang niya lahat? Hindi. Kumain din si Elijah. So ang kanya pong pagbibigay ay nagdulot yan sa atin ng tinatawag po na epekto sa iba. Amen? So when our giving is a response to receiving the message of God's grace, it turns our giving into an expression of our appreciation for what we receive and a way to share that abundance with others. Amen? This mindset can transform both act of giving and the impact it has both on the giver and the recipient. Alam niyo po, natanggap niya, tapos na-reciprocate, tapos umikot ng umikot. Amen? Nung si Elisha naman, another widow, nanghiram pa yan. Nanghiram pa ng mga jar sa katabi. So makapit bahay nila dahil wala na pong mapaglalagyan ng oil at the time. So it turns out po na merong joy sa kanilang dalawa. So a person whose total dependency on God is always ready and willing to give. Amen? Yung tao na ang total dependence niya ay sa Panginoon, you are always ready, hindi lang ready, you're also willing to give. Amen? Glory to God. So puntahan po natin ang New Testament. Context nitong ating kung ibibigay sa New Testament, ito po ay ang may need naman, ang church sa Jerusalem. So si Paul ay pinadala niya si Titus, pinadala niya upang sa ganon, kolektahin yung mga padala, pagkain man yan, o naman, any means, idadala sa Jerusalem. Bakit po? Because at that time, the Jerusalem ay nasa Roman Empire government. So what happened is, nagkakaproblema na sila sa kanilang mga ari-arian. Pati ang kanilang kabuhayan, affected na. So wala po ngayon magagawa doon sa Jerusalem. So they're starving. So they need some support. So si Paul ngayon po ay sumulat sa mga Korinto. At ito po ang kanya pong sinabi. So yun po yung context para malaman natin. Ang sabi niya in 2 Corinthians chapter 8, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Pansinin niyo po yun, ha? Ang sabi niya, pinaalam muna namin sa inyo ang tinanggap nilang grasya sa Macedonian church. Sino po yun? Si Jesus. The knowledge about Jesus, the knowledge of what Jesus did on the cross, and what Jesus gave us like an everlasting life. Amen po ba? So sabi po doon, that in great trial of affliction, sabihin natin great. Sino po may trials dito? Sino po may affliction? Sino po ang may great? Maaring hindi man great ang ating affliction, but the Holy Spirit let it be written for us also to see their condition. At paano nilalampasan ang bagay na ito? Amen? So that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, contrast talaga, no? Great affliction, and there's abundance of joy. Wow!
under pressure, but they are full of joy. How come? The verse 1, because of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Amen? And their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Imaginein mo yon, hindi nila hinayaan na ang kanilang kakulangan ay ikulong sila upang hindi sila makapagbigay. Amen? Out of their poverty, ang kanilang freedom to give ay hindi nila hinayaang masuppress. Paano nila nagawa ulit yun? Go back to verse 1. Because of the grace of God bestowed sa churches of Macedonia. So bakit nila nagawa yan? Because of the grace giving. That their giving is coming from the place of grace. That's why, despite of those trials, despite of poverty, their joy and their freedom, ay hindi nila hanayaang masuppress. Are you still with me? For I bear witness, ang sabi po ni Paul, that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were willing, or they were freely willing. Hindi sila diniktahan. Hindi sila sinabihan. But because they understood the grace of God that is in them, in spite of the trials that they are facing, there is this joy in their heart. Amen? Nakuha po ba natin yon? So kaya po, if you want to be generous in giving, kaya pag wala pa sa heart natin, I'm suggesting this to you. Grow in the grace of God. Amen? Huwag mong hayaan na hindi ka lumago. Dahil kapag hindi napalitan yan sa sistema mo, I submit to you, when it comes to finances, hindi mababago yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, know more about the grace of God. Ito pa yung matindi. Sabi sa verse 4, imploring us with much urgency that we would receive the gift of the fellows and the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Amen? Ang sabi niya, imploring us. Sila pa yung nagpupumilit. Maaring si Pablo, ang sabi niya, huwag na, mas kailangan nyo yan. Pero hindi, huwag ka. Ang sabi nila, hinahanap talaga nila si Pablo. They are insisting to receive their what? Gift. Pag tinignan mo ang iyong binibigay, ay hindi lang para anuman yan. Yan ay regalo. Masaya ka magbibigay. Tama po ba? Di po ba kapag tayo nagbigay, regardless of the amount, but because this is a gift that I will give, hindi ka ba masaya? Masaya ka. Because it is a gift. Amen? And the fellowship of the ministering to the saints. And not only as we had a hope, but they first, gave themselves to the Lord. And then to us by the will of God. So wag mong hanapin sa akin ang kalooban ng Diyos patungkol sa iyo sa pagbibigay. Hanapin mo yan sa Panginoon. Submit first yourself to God. Amen? At maaaring yung mga binabanggit ko dito ay magkaroon ng revelation sa iyo at makuha mo at yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So sa verse 4 po, ini-insist nila, it shows determination. Hindi yung sa atin po nangyayari yun. Ibibigay mo na. Oh Lord, may nangyari, wag na lang. Amen? But instead, they sought. They sought. Hinanap nila talaga. Amen? And earnestly pleaded Paul. Na sige naman, Paul, tanggapin mo to. Amen? Why? Because it's not only a gift, it is their part in the fellowship. So ano po ibig sabihin ng fellowship? Fellowship is sharing. Fellowship is being partner. So when you give to the ministry,
you are not just giving. You are being partner sa gospel. You are being partner with Christ. Amen? Sa amin po mga accountant, meron pong tinatawag na active partner, meron din pong tinatawag na inactive partner. Ang active partner, nangingialam. O siya po ang nag-aano sa day-to-day activities. So visible siya sa kumpanya. So dito po sa church, kung mapapansin nyo, may visible dito. Ako, visible ako dito. Pag hindi nyo nakita dito, ewan ko na lang. Sa size ko na ito. Pag yung... Tapos yung mga worship team, yung mga technical natin na gumaganyan-ganyan, nagpipicture-picture, they are visible. Amen po ba? Tayo na nakaupo, parang hindi tayo visible pagdating sa gawain ng Panginoon. Because we're not doing things na ginagawa ng iba. Pero you're not, ang tawag doon, don't call yourself like you don't contribute to the church. When it comes to giving, ito yung part natin. We are a silent partner. We are not nakikialam sa day-to-day business operation, but we are still partner sa church. Nakuha po ba natin? So lahat po tayo ay pwedeng maging partner o worker sa church. Maaring wala ka nga ministry, anumang tawagin natin dito, but the moment you give, you are part of the giving ministry. Amen? And if you are part of the giving ministry, you are a worker of the church. You are partner of the church. You are also contributing to the growth of the church. Amen? At pag partner ka, at ang nangyayari sa kumpanya o saan man, hindi pwedeng hindi mo maranasan. Kapag ikaw ay partner ng kumpanya, lumalago ang kumpanya. Partner ka, tapos ganun pa rin ang tinatanggap mo. Payag ka? Bakit? Unfair. So kapag nag-grow ang church at hindi ka nag-grow, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Amen? Kailangan mag-grow ka rin. Part ka ng church eh. Part ka ng ministry. Bakit siya, Lord, nag-grow? Bakit ako hindi? Huwag kang papayag. Kurutin mo nga ako, nanggigigil talaga. Kurutin mo ang katabi mo. Sabi, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Amen? Huwag tayong pumayag na hindi tayo mag-grow. Glory to God. May natututunan po ba tayo? In 8:11, I speak, ito po I speak not by commandment, ang sabi niya, but I am testing the sincerity of your love, ang sabi ni Pedro, o sabi ni Pablo, by the diligence of others. So, sabi niya, tignan ko nga kayong mga Korinto, ito ang Macedonian church dahil alam nilang grasya ng Panginoon, dumadaan sila sa kahirapan, pero merong joy sa pagbibigay. Dumadaan sila sa mga pagsubok, pero ang kanilang freedom to give ay hindi nila hinayaang masuppress. Tingnan ko nga kayo. Pero hindi niya inuutusan. Again, I speak not by commandment, ang sabi. Or else, it would not be grace giving. Because you have been commanded to give. Amen? Hindi na yun willingly. Pag ikaw ay inutusan. Kay maaring ikaw ay mapwersa. Amen? Tapos sasabi niya, hindi niya binitawan doon, for you know. Sabi natin, for you know. The grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. O alam mo na ngayon, bakit hindi siya pinanganak na mayaman? Para ikaw ang maging mayaman. Amen? Alam mo na ngayon, bakit dumanas siya ng dusa? Para ikaw naman ay may marangyang pamumuhay. Amen? Yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Ang sabi niya, you know the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? So, sabi niya, you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know how you should give. You know that you should came from that place of grace. You know that you reflect that your total dependency is on God. Amen? So he's just reminding them about the grace of God before they will give. That's why when we preach, we always remind you about the grace of God.
Kasi may part yan sa atin pong pagbibigay. Actually, sa mga other churches, hindi ko na nakikitang merong nag-exhort sa giving. Amen? Pero dahil ginagawa ng iba, ay gagayahin natin. Hindi naman ganoon. Kapag wala naman sinasabi sa atin ng Panginoon, we'll still go on what God is telling us to do. Amen? So in verse 10, tingnan natin, and in this, I give advice. It is your advantage not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago. Kaya lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin, hindi po yun galing lang sa aking bibig. Pag may pagkakataon kang tumulong, gawin mo. Hindi dahil sa lahat ng pagkakataon, nariyan yan. Gusto nilang tumulong a year ago. Paano sila tutulong? Wala namang tutulungan. Wala namang may needs. Kaya ang sabi sa kanila ni Paul, di ba, a year ago, you desire to give. Now this is the time. Amen? Andiyan pa ba tayo? But now, in verse 11, you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it, so there also may be a completion out of what you have. Out of what you have. Kung ano ang meron ka. Amen? Malinaw po po yan? Paul is not commanding them, but reminding them on what they desire to do. Ito ang gusto mong gawin noon. Dahil alam mo ang biyaya ng Diyos. Ngayon may pagkakataon ka. Gawin mo na. So when the opportunity knock to help people around us, do it. Amen? Amen po ba? 2 Corinthians 9:12-14. Dito po yung pinaka-favorite verse natin. So alam po natin, tayo magbigay at tayo ay bibigyan, yung mga bagay na ganyan. So nakita po natin, it's not a command, so it's a grace giving, right? So ano po nagagawa ng ating giving? Ito po ang sabi. So, two good things will result from this ministry of giving. So hindi ko po tinawag na giving ministry, ay galing din po sa Bible yon. There's also ministry of giving. Amen? The needs of the believers in Jerusalem will be met. And they will joyfully express their thanks to God. Sa ating pagtulong, may naniniwalang may Diyos. May tumutugon sa kanilang mga panalangin, may sumasagot na kung saan hindi sila nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Sa bawat ating ginagawa, pag yan ay nanggagaling sa biyaya, pag yan ay nanggagaling sa grasya ng Panginoon, laging may wisdom yan. Laging merong kaakibat na pag-iisip yan na hindi mo maarok. Hindi mo alam bakit may kapayapaan kapag ginagawa mo. Do sinasabi ng iyong kaisipan na hindi ito ang dapat gawain. Hello? As a result of your ministry, they will give what? Glory to God. Amen? For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And the good news is the gospel of grace. And the good news is, it's not by our works, it's only through His grace and by faith that He gave us that we have been saved. If that is the pattern from the very beginning, God will not change it. If you have been saved by grace, you will be saved by grace through all your troubles. You will also be saved by grace if you are financially broke. You will also saved by grace if you are have broken relationship. It's only through the grace of God. It's not only about your giving to church. It's the whole aspect of your life. Kaya mahalaga, pag tayo'y nakikinig, alamin nyo kung anong tinuturo. Pakinggan natin kung yun ay si Kristo. Pakinggan natin kung galing yun sa pagmamahal. Pakinggan natin kung empowerment yun o tayo ang tinutulak. Amen?
So our giving po ay meron pong impact, hindi lang sa buhay natin, pati sa buhay ng mga ibang believers. Amen. So, and verse 14, and they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given you. They will also pray for us. So kapag tayo naman po ang tinulungan, sabihin na iba, puro lang sa tayo ang tinulungan naman. Don't forget to pray naman para sa tumulong sa atin. Amen? Believe also na ang tao na yon ay galing sa biyaya ng Panginoon. So you will appreciate, this is the grace of God in me. At sa tulong na yon, doon lang magkakaroon ng kabuluhan dahil ikaw ay lalago sa biyaya ng Panginoon. Pero pag inisip mo lang, okay na ako, na-solve ng problem ko. Wala na, okay na yon. No, you should pray to that person. Amen? Because we're going through a lot of things in life. At habang pinagnanalangin mo yon, tinatanggap mong galing yun sa biyaya ng Panginoon. So now you will grow in grace. Until the time will come, hindi na lang ikaw ang humihingi ng tulong. Ikaw na rin ang nagbibigay ng tulong. Amen po ba? So a giving coming from grace will always be appreciated by God. And not only God, also men. It will mimic in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, o verse 3, o verse 4, sabi doon, and you will win favor in the sight of God and man. Amen. Yan po pala, oh. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. Alam nyo, ano lang ginawa ng tao na yan? Niyakap niya ang pagmamahal ng Diyos. Niyakap niya ang biyaya ng Diyos. Hindi niya tinanggal sa kanyang liig. Hindi niya tinanggal ang korona sa kanyang ulo. And that's the grace of God. At ang sabi ng Bible, you will find favor. You will not seek for it. You will find it. He will give it to you. Saan po? Ang Diyos, bibigyan ka ng favor coming from God and man. Hindi pwedeng sa Diyos lang. Dahil ang ginamit na preposition ay and. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sila magkasama. Amen po ba? Glory to God. So grace giving is a giving that comes from a place of grace.